Isang magandang umaga, Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisa. Ako po ang natatawa. Bakit? Nakatayo yung buhok ko. Oo nga. Ako po si Tita Cara. At ito na ang Chika sa Arena. Tindihan sa atin ang Arena Plus Astig sa Sports. Ay, bakit iba na nakakaloka yan dapat? Eto na nga talaga to the highest level dahil paigting na ang labanan para sa Volleyball Men's World Championship na ginaganap ngayon dito sa Pilipinas. Kung saan nga naman kahapon ay natapos na ang 8 koponan na pumasok para sa quarter-final round para tanghalin at alam mo yon kung sino-sino maglalaban para pumasok sa semi-final round at makakuha ng kampyonato sa darating na September 28, Mare. Diba? Kung sino sa kanila. Pero alam mo yun, natunghayan naman natin kamakailan ang pumasok na 4. Diba? Ang una ay ang Poland at ang Turkey. O, diba? Gusto mo yan? Ang maglalaban-laban. Mga lalaki. O, syempre, mga lahing Dakota. Oo. Dakota Jones. Yes. Ang mga Poland. Ang mga taga-Poland ay lasang Hopia. Ganon. Yes. No 100. Hopiang munggo. Yes. Na may 136 na munggo sa loob. Laka. Tuloy. At syempre, alam mo yun, isa din sa mga maglalaban-laban para makapasok sa semi-final round ay ang bansang Italy at ang Belgium. Samantalang kahapon tinapos na ng laban kung saan pumasok na ang Zecca. O, diba? Saan yun? Zecca. O, diba? So parang sa somewhere ano ba yan? out there na bansa. Zecca. Anong face parang sila? Dapat parang mga Czech Republic. Yes. Pero Czech siya. So meron pa. Tapos makakalaban nila. Kapag na-check na niya, check the label, Beb. So makakalaban nila ay ang Iran at ang USA naman at ang Bulgaria. Diba? Yan ang 8 team na maglalaban-laban sa semifinal round para makapasok sa darating na September 27 na semifinal round para malaman kung sino nga ba maglalaban-laban sa September 28 at tanghaling bilang kampiyon para sa Volleyball Men's World Championship 2025. Nakakaiyak naman. Diba? At sa iba pang balita, Mare, pasok. Mare, umalingaw-ngaw sa Senado. Ayan. Wow. Umalingaw-ngaw sa Senado ang reklamo laban sa sobrang taas na ticket prices. Saan? Ayan, sa FIVB, Volleyball Men's World Championship na ginanap sa bansa. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ay umabot ng 15,000 pesos ang halaga ng isang ticket. Presyo na ani ay imposibleng kayanin ng mga ordinaryong estudyante na tagahanga ng volleyball. Lalo na sa probinsya dahil dito ay maraming laro ang halos walang manonood o nanonood. Kaya napilitan ang Philippine National Volleyball Federation o PNVF na bawasan ng kalahati ang presyo at magbigay ng libreng seats sa piling lugar. Bawasan ng kalahati, so 15,000, 7,500 pa din yun. Sa estudyante, kayang maglabas ng 7,500? Sabi ni Senator Erwin, instead of bringing volleyball closer to the people, we are driving them away. Tama. This is not inclusion. This is exclusion. Diin ni Senator Rafi. Volleyball game ito. Senator Erwin. Volleyball game ito, hindi concert ng Bini. Kaya nga, diba, na Beyonce yan, nagpapalpal ng bola. Kla kayo. Baby, it's you! Ganon. Depensa naman, Mare, ng PNVF President na si Ramon Tats Suzara. Ayan, hindi nagbago ang ticket pricing mula sa dati nilang torneo. Gaya ng Volleyball Nation League o VNL. We can't make everybody happy, ani Suzara. Sa kabila ng paliwanag ay nanindigan si Tulfo, Mare, na ang mahal ng presyo ay hadlang para makita at ma-inspire ang kabataang Pinoy sa larong volleyball. Yun naman talaga. Alam mo, I agree with Senator Tulfo. Oo, diba? Ang mahal ng 15,000 pesos kung estudyante ka. Hindi, tsaka kahit pa sabihin mong inanunsyo ng Philippine National Volleyball Federation, diba, ng
if 50%, 15,750. 7.5, which is cellphone na yon na pwede nilang gamit, pambili nila ng cellphone na pwede nilang gamitin pang klase. Kasi pwede na rin yung pambayad sa kung anong requirements sa school, like projects, like yung mga ganito, allowances nila, transportation, 7.5. May tanong ako, ang volleyball ba ay para sa mayayaman? Hindi, para sa lahat. Ang volleyball ba ay para lang sa mayaman? Habang may tatsulok, at sila ay nakayuko. Anong nakayuko? Nakadukdok. Nakadukdok. Ay, nakadukdok. Hindi naman itutuwad. Ganon. Landi. Habang may tatsulok, ikaw ay nakayuko. Bakit? Oy, pero alam mo, tama yun eh. Tama yung sinabi ni Senator Raffy. Imbis na ilapit natin ang mga kabataan. Inilalayo natin dahil yung presyo ng ticket. Negosyo din. Nakakaloka kayo. Imbis na dapat na nasusuportahan natin yung mga manlalaro diba? natin. Dapat nga pag mga estudyante may mga special price yan. Kasi nga, diba, kung baga sa mga transportasyon nga, may less, diba, sa jeep, sa LRT, diba, pag bumibili ng mga Mare, na talagang sila ay, parang contractor din? Ay, hindi! Parang naging oportunista. Oportunista naman po kayo masyado dyan. Correct. Na dahil patok na patok, pinagkakitaan nyo naman ng malala. Pero OA naman. Naiintindihan po naman namin kung negosyante po kayo. Hindi, kasi dati nga, diba, sa concert lang ng Bini, wag na tayo lumayo, diba? Yung ibang mga nanay umaaray, pero dahil syempre gusto nilang maging masaya yung mga anak nila, yung iba naman na pagbigyan, pero yung iba hindi. Alam mo, Mare, mas mabuti pa sana kung yung kapwa Pilipino natin, yung kapwa Pilipino natin, binigyan nyo ng sobrang murang presyo, tapos yung mga foreign delegates, diba? Yun ang singilin nyo. Singilin nyo ng mahal. Kasi yun talaga, mataas ang palitan sa kanila. Iinis Kakaloka kayo. Alam nyo na nga, ang baba na ng piso kontra dolya. Kaya nga. Ang taas na ngayon, parang 57 na nga ba? Buti sana kung nagpapalpal dyan si Taylor Swift. Ay, wow. Yan, ganon. Ngayon si Beyonce. Si Beyonce. Si Beyonce, nung mag-i-spike, gaganyan. Kaya mahal ng ticket pag gaganyan si Beyonce yung maglalaro. Kasi bago siya mag-serve, gaganon siya. Baby, it's you! You're the one I love! You're the one I need! But anyways, nako mga bangga, yan mo na mga kaganapan sa mundo ng arena. Diba? Ang daming energy ng mga bakla. Muli mo ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag huwag mo sabihin radyo, sabihin mo! Arena Plus welcomes Derek Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Mali. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Paggal! Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Yun! Isang magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. At syempre, hindi ba? Oo. Dahil nga naman sa araw na ito. Diba? Onggalin mo na muna yan, Oo. Diba? Na nakakaloka. So, ngayong araw na ito, habang iniintay natin si Ashtin Olviga, diba? Na medyo nasa-traffic ata. Yes. Naku, ituloy-tuloy na natin ang pamimigay ng papremyo at kasiyahan para sa ating mga pangga. Naku, correct. Nakakaloka yan. Diba? Na syempre gusto natin happy kayo, kaya nga naman ang gagawin natin, mamimigay na kaagad tayo ng instant 500 pesos. Ganong kadali, diba? On air lang yun, Mare. Yes. May online. Kung alam mo yun, matsyempohan na ikaw rin ang suswerte, mapili. Diba? Magkano total, Mare? Additional 500 for a total of 1,000 pesos. Diba? Nakakaloka yan. Anong gagawin natin, Mare? Ganong kagalante ang Bingo Plus, Hindi, anong gagawin natin para mabigyan natin sila? Ha?
Ay, eto na. Kailangan ng i-shoot ang bola sa ating mahiwagang Pinoy drop ball para makakuha tayo ng lucky card para sa programang Baklitas. Nagtatravel yung bola. Oo. Ay! Ayan na mga pangga, ang lucky card para sa programang Baklitas ay King of Hearts. Wala kayo ba pwedeng gawin kung itandaan lamang po ang lucky card na yan dahil yan ang magdadala sa inyo ng swerte. Correct. Dahil tatanungin ni Kuya Chico yan eh. Yes, mamayang gabi sa programa niya, di ba? Lalo pag pinaikot niya ang ruleta at nandoon at natapat sa programang Baklitas, kailangan nyo masabi ang King of Hearts. Ganong kasimple, ganong kadali. Gusto namin masaya ka, di ba? Correct. Kaya nga naman mga pangga, yan po muna ang ating pangga Bingo Plus Panalo. At yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya Plus sa Panalo. And the bakla is back. O, diba? Na nakakaloka. The bakla is very back. Nako, eto na nga muna ang chika natin for today's video. Yes. Nako, nakakaloka. Wala muna tayong baklitas. Oo, wala muna. Backlatest muna tayo. Yes, eto na muna. Isingita muna natin ang ating backlatest for today's video. Nako, mainit na pinag-uusapan ngayon at pinagkakaguluhan. Ang alin? Hindi dahil sa kinagigiliwan ko, hindi samot-saring batikos ang inaani ng PBB Celebrity Collab housemate na si Shuvi Etrata. Uy, kwentuhan mo nga ako kasi si Rena kahapon pa message sa akin eh. O, diba? Kasi nga, Mare, eto yun. Ayon sa ating mga chismoso-chismosang kapitbahay, para bang kasi, diba, siguro, eto muna yung mga moments ni Shuvi na, syempre, diba, kunwari, ngayon araw, day off mo. Parang nag-live yata siya sa social media. Diba? Tapos? Sa Instagram. Tapos, parang, yun nga, nagkikwento siya. Tapos, parang sinasabi nga niya na dahil nga sa nangyayari kaguluhan, hanggang sa nabanggit niya yung patungkol sa former president natin na si Rodrigo Roa Duterte. Na parang sinasabi nga niya, naawa nga daw siya kasi nga naman sa kanila, sa Bantayan Island, Mare, diba? Lalo sa Cebu. Bagamat alam naman natin na taga Davao si PRRD. Yes. Diba? Pero kasi yung tulong na tulong na ginagawa dati ng President Rodrigo Roa Duterte, nakakaabot sa kanila. Lalo dun sa isla, kung saan sila nakatira, saan siya lumaki. Yun naman yung side niya na sinasabi niya. Ngayon, ang mga tao, eto na. Kasi syempre, pagkakabanggit, PR, ano ka pala? DDS ka pala. Naku, nakakalok. Ang mga utawnes, alam mo yun, OA. Talaga masasabi ko, OA! Ganon. Talaga, ba't mo nasabing OA ang mga OA! Ganon. Kasi nga naman, may panawagan na ang mga netizen, Mari, kaagad na. Dahil DDS ka, may panawagan sila na, showbacking yan sa Showtime. So, i-cancel, ganon. Oo, bigyan natin ng cancel. Ganito, okay. Yung mga panawagan ng ibang nagagalit. Pero may mga nagtatanggol din naman kay Shuvi. Kumaga, yung ibang nagtatanggol kasi... Siyempre magtatanggol sa kanya mga DDS. Oo, bukod pa doon, siyempre yung mga supporters din ngayon netong si Shuvi, kasi alam naman natin, diba, mas nag-click talaga yung career niya after netong PBB Celebrity Collab Edition, diba? Yes. At nakilala siya hanggang sa mas lalong umingay ang kanyang pangalan nang madikit nga siya kay Meme Vice Ganda nung kinuha siya as regular host. Tapos nababalita pa ngayon, diba, kabilang siya sa Call Me Mother. O, diba, na pelikula. So, parang ngayon, si Shuvi, parang sinasabi ng ibang mga supporters naman niya is, yung kay Shuvi, yung pagkakabanggit lang naman niya na naaawa, wala naman daw silang makitang masama kasi nga naman syempre siya bilang taga doon, 'di ba? Is nakita at naramdaman nila yung tulong nga naman na dumating sa kanila. Hindi natin maaalis yun sa kanila, 'di ba? Kumaga parang hindi rin naman natin yun inaano sa kanila na ay hindi dapat kasi alam mo ganito, 'di ba? Yung mga sinasabi ng mga tao. Pero yung kay Shuvi, yung pagkwento lang niya kasi sa IG is wala siyang masamang intensyon. Hindi yung para sabihin niya hindi maka-Duterte ako, ganon. Wala namang ganun eh. Naawa lang siya. Oo, naawa lang siya sa sinapit. DDS nga siya. Oh, siyempre, kumaga umiral yung kanyang pagkatao. Yung kanyang, kumaga parang pagiging tao na naawa siya dahil sa isang tao na minsang
tumulong. Kumbaga nakaabot sa kanila yung tulong. Siguro yun yung gustong iparating ni Shuvi Estrada sa publiko. Pero syempre hindi naman natin maiiwasan dahil ang daming ang galit sa mga Duterte. 'Di ba na? Kaya yun sinabihan na siya na parang maka-DDS ka. Dapat ipanawagan natin, dapat matanggal yan sa Showtime. Alam naman natin, 'di ba? Sinasabi na kaya nawalan ng prangkisa ang ABS-CBN gawa ng administrasyong Duterte, 'di ba? Oo naman. Hindi totoo, 'di ba? Aminin naman natin, doon naman talaga nawala yun eh. Sila diba? naman talaga. Tapos may mga ibang senador din na ngayon, 'di ba, na kung bakit naging dahilan, bakit nawalan ng prangkisa ang ABS-CBN. 'Di ba? Na parang tipo ngayon na kumaga dati, masakit tignan for ABS-CBN na sabihin na nga natin, kasi napagkaisan sila, yung mga tipong ganyan. Pero, come to think of it, 'di ba? Parang mas napaganda pa ngayon. Although, iba pa rin kasi pag may free TV channel ka 'di ba, na sarili. Hindi mare, ganito natin latag to. Maganda nga ngayon, 'di ba? Kasi maraming ang kinikita ang ABS-CBN. Yes. Pero aminin natin, hindi kasi tama yung pagkakataon na nawalan sila ng prangkisa. Correct. Dahil during that time, pandemya. Correct. Kumbaga parang asan ang puso mo para tanggalan ng trabaho ang napakaraming tao? Pandemic. Ganun ang nararamdaman ng mga kapamilya natin sa ABS-CBN. Kaya yung galit, 'di ba, na nararamdaman nila kung bakit ngayon pinupukol ng samud-saring pambabash na itong si Shuvi, 'di ba? Kasi para sa kanya, oo nga naman. Wala namang ginawang, kumbaga may ginawa naman para sa amin, 'di ba? Para sa kanilang pamilya na naramdaman niya na binibigyan niya ng pagpapasalamat, pero kaya naman din nag-react yung mga tao kasi nga, yun nga yung sinasabi nga ni Tita Cora, nawala ng prangkisa, ang daming nawala ng trabaho. Kumbaga parang nawala ng konsiderasyon, 'di ba? Na kung saan nga naman, oo, napaganda nga ang ABS-CBN ngayon sa kanilang kalagayan, but still, kung titingnan natin, ang pangit pa din kasi, tingnan mo, nagbenta sila ng ari-arian nila. Kasi, alam mo yon, kulang na, siguro, kumikita, pero hindi kasing dati na bongga na may free TV channel talaga sila, 'di ba? Na sarili. Malaki talaga ang natapya sa ABS-CBN. Pero eto na lang kay Shuvi Estrada, nagsisimula ka pa lang, 'di ba? Na papunta ka pa lang doon sa Stardom. Yes. 'Di ba? Ito'y payo din ng ibang mga talent manager na nagsisimula pa lang kayo. Kagaya ni Catherine Bernardo, dapat apolitical kayo. Hindi kayo dapat kahit nagbanggit, 'di ba? Kahit ano, wag muna. Kasi ang mga tao, lalo na ang mga, sabihin na natin, ang kakamping, malakas sila mang-cancel kasi may purchasing power sila. Oo. 'Di ba? Marami diyan talaga, kayang-kaya nilang tigbakin talaga ang iyong karera kung gugustuhin nila. Lalo na didikit ka doon sa mga tao na tinanggalan ng trabaho nung dating administrasyon. Correct, hindi ba? Pero yun na nga, agaran naman din, after kasi ito ng pambabash, parang nag-post kagad itong si Shuvi, nag-public apology siya sa nangyari. Talagang inaako niya responsibilidad na hindi siya naging, alam mo yung maingat sa kanyang mga sinasabi. Siyempre hindi yan magsusorry kung hindi yan inidyukan ng kanyang management. 'Di ba? Malamang naman din yan kasi kaysa naman tuluyan sila mapag-initan. Pero ang kinaganda dito kasi kumaga hindi naman tumagal ng ilang araw yung public apology niya. Hindi kagaya nung iba na inabot ng ilang linggo bago mapagalitan kasi ng management. Titigas ng ulo. Pinairal yung katigasan ng ulo bago nag-public apology, 'di ba? Pero yun nga. Tsaka Mari, kapag may mga endorsement kasi na na humihiling na wala kayong kulay. Katulad ngayon, 'di ba? May mga endorsement sila. Oo. 'Di ba? Hindi ko lang alam kung nasa kontrata yan ni Shuvi. Pero kung sakasakali man na nasa kontrata niya yan at hindi niya alam, pwede silang kasuhan o kaya magmulta. Breach of contract kaagad. Kasi 'di ba dapat sa lahat ng kontratang pinipirmahan nyo, alam niyo nakapaloob na ang rules and regulations, yung mga dapat at hindi nyo dapat gawin. Katulad nito na although sabihin na nga natin, one day nag-live ka, na wala ka namang intention mapasama. Kaya lang kasi, sana naging sensitive sa issue bago nagbato. Wag na. Diba? Wag na muna magpolitika na. Yes. Oo, yun lang. Off na muna, B. Habang alam mo yung umaakyat ng isang-isa pa baitang yung karera mo, Shuvi. Wag mong hayaan dahil lang bahid sa politika, bigla kang lumagapak pabalik ka.
Diba? Lalo na ngayon, Mare, na ang ICC ay ang International Criminal Court ay sinampahan na ng tatlong counts ng murder ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, sa the Netherlands. Kaya nga naman yun. Siguro magsilbing leksyon ito hindi lang kay Shuvi kung hindi sa ilan din mga artista na basta nalang alam mo yun, social media kayo. Wag na, alam mo yun, maging sensitive kayo sa issue. Wag yung daldal ng daldal. Kumaga parang kung artista kayo, gampanan nyo yung trabaho nyo bilang artista. Wag nyo nang panghimasukan yung politika dahil maraming artista na nasa politika ngayon na ngayon nasasadlak naman sa iskandalo. O, diba? Na nakakaloka. Wag nyo nang dagdagan yung bilang ng mga artistang kinakancel. Truly. Ay, nako, Mare. But anyways, nako mga panggayan, po muna ang ating unang chika sa aming pagbabalik. Makakapiling na natin ang lead star. O, diba? Lead female star ng pelikulang Minamahal ang 100 Bulaklak para kay Luna, na kung saan nga naman Ashtin Olviga live sa Energy FM sa pagbabalik ng Baklita sa Wow! In the meantime, ako pumuli sa Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!